Sa wakas, nagka-Starlink din tayo. No? Alam nyo ba kung ano yung kakayanan nitong internet na to? Ito ay pwede nating dalhin kahit saan tayo bumiyahe. May kabigatan. Gumagalaw to kusa eh. Naghahanap siya ng magandang signal. Ayun! Yung satellite dish. Nasa bubong ng Alitaptap Base Camp. Ayun siya. Pag sobrang ingay sa Maynila, hindi ka ba naririndi? Pag sobrang ingay sa Maynila, hindi ka ba naririndi? Kaya nga tayo pupunta na ng Nueva Vizcaya ngayon eh. Alam ko na kahit anong gawin ko ay hindi ko talaga pwedeng iwan ang buhay sa syudad. Dala ng pangangailangan sa buhay. Totoo nga, may mga bagay na hindi natin kontrolado. At kahit anong iwas natin, ay dun talaga tayo dadalhin. Okay, welcome back to another episode. Kamusta kayo mga first timers? At ilang araw din akong nawala dahil na-busy ako sa mga kaganapan dito sa Maynila. Dahil may mga event tayo na pinuntahan, naging guest tayo na mag-talk sa isang vloggers camp ng Kobe. Mr. Boy, first time! So sana sumali kasi hindi daw pwede. Ang storytelling, nag-mix siya na dapat merong emosyon yung pag-edit ninyo. Dapat yung emosyon ng editing ninyo is para siyang roller coaster. Hindi palaging paangat. May paangat, and then babagsak yung emosyon. Tayo ay nagbigay ng mga konting kaalaman natin sa paggawa ng vlog, sa pag-e-edit, sa paggawa ng mga content. Ay yun, nag-share tayo sa kanila ng ating mga nalalaman. Mantra ko yun sa sarili na i-share ko rin yung kaalaman ko pagdating sa vlogging, sa pag-e-edit, sa paggawa ng content. Kasi though ako naman napaka simple na lang talaga sa akin, hindi ko na pinoproblema yung mga ganyang bagay kapag nagpa-vlog ako, normalan na lang. Pero pinapasa ko pa rin sa iba. I mean, tinuturo ko sa iba kung ano yung mga simpleng mga nalalaman ko. Pag ako kasi ay tinuruan lang din dati. So hindi nila sa akin pinagdamot yung dunong nila. So syempre, ganoon din ang gagawin ko. Ituturo ko rin sa iba, ipapasa ko rin sa iba. Sabi ko nga kanina, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Unpredictable ba? Mula sa pinanggalingan nating napakainit na lugar, ngayon sasalubong naman tayo sa napakalakas na ulan. Grabe yung dilim sa unahan ko. Mukhang sasalubungin tayo ng napakatinding ulan. Pwedeng pwede ihambing sa buhay ng tao. Lahat pwedeng magbago. Kampante ka sa mga bagay-bagay ngayon, kinabukasan, magbabago na. Pero ganun ang buhay. Ganun ang mga bagay-bagay. Sa biyahe ng buhay mo, marami ang sasalubong sa'yo. Pabira, parang dinidilubyo. Buti na lang. Nakasasakyan tayo. Di ba? Mula sa napakainit na panahon kanina, bigla na lang ganito. Wala malang abi-abiso na bigla na lang maulan ng ganito dito. Nasanay na. Parang normalizing abnormalities na lang ako pagdating sa ganitong klaseng weather dito. Normalizing abnormalities. We're back. And good morning sa inyo lahat mula dito sa Alitaptap Base Camp. Kapahirap magsalita pag may bakal ka sa ipin. Take 2. Magandang umaga sa inyo lahat mula dito sa Alitaptap Base Camp. Dito yan sa Solano, Nueva Vizcaya. napakabilis ng panahon sa
kapaligiran ng Alitatap Base Camp. Hindi ko matandaan kung kailan ako nagpalipad ng drone na walang tanim itong mga farm dito ng mga kamaisan. At ngayon ay malapit nang i-harvest yung mga tanim ng mga mais dito sa kapaligiran ng Alitatap Base Camp. Talaga napakabilis ng mga pangyayari, no? Lalo na kapag busy ka, marami kang inaasikaso o marami kang iniintindi. Napakabilis ng mga pangyayari na hindi na natin namamalayan. Sa kabila ng pagiging busy natin sa mga buhay-buhay natin, hindi na natin napapansin yung mga kung ano yung mga nangyayari sa kapaligiran natin. And then hihinto ko na lang bigla at marirealize mo na ang dami na pala nangyari. And then doon ka magsisimula na ma-appreciate mo na naman yung bagay na nasa kapaligiran mo, na sa kabila ng pagiging busy mo hindi mo siya nabibigyan ng pansin, hindi mo siya napapahalagahan. Pero once na nakahinga ka, sisimulan mo na namang i-appreciate yung mga bagay na nasa paligid mo lang. Normal lang naman yan. Kahit sino sa atin, normal lang naman yan. So welcome back to Nueva Vizcaya, mga first timers. Sa wakas, nakapagpahinga rin tayo dito ulit. At isa sa mga kadahilanan kung bakit ako umuwi ng Solano is dahil dito. Dahil dito sa box na to. Kaya magkaka-internet na tayo, guys. Magkaka-internet na tayo. Kailangan pang mag-Starlink para magka-internet dito kasi sa totoo lang, itong barangay na to is may internet naman dito sa Solano. May internet naman dito sa Nueva Vizcaya kahit saan merong internet eh. Pero yung barangay kasi na kinakatayuan ng Alitatap Base Camp wala ni isang internet provider dito. I mean, walang linya ni isa. At isa sa mga dahilan ko talaga kung bakit ako hindi madalas nakakapag-upload is dahil nahirapan ako sa internet dito sa Solano. Kailangan ko na internet kasi nga, syempre, nag-upload tayo pa palagi. Mapunta ka man sa kabundukan na walang internet, may internet ka. Kumbaga, hindi na natin problema ang dead spot ng mga lugar kung aalis tayo kasi nga, itong Starlink internet na to ay satellite internet to. Hindi to kumo-connect sa mga towers ng mga internet or globe or smart dito, mga ganyan. Hindi siya kumo-connect. Rektang kumo-connect ito sa satellite sa kalawakan. So, kahit saan tayo mapunta, kahit sa lugar man na hindi kayang abutin yung mga towers ng internet dito sa atin, meron tong masasagap na signal dahil ito ay nakatutok sa kalawakan sa mismong satellite. From this device to kalawakan. Yan. And then, router. And then, yung cable. Yung mga puti, napakasimple ng instruction. Ikabit mo yung antenna o yung satellite, dikit mo sa modem, pumunta ka sa app ng Starlink. Sa wakas, nagka-Starlink din tayo. No? Alam nyo ba kung ano yung kakayanan nitong internet na to? Ito ay pwede nating dalhin kahit saan tayo bumiyahe. May kabigatan. Gumagalaw to kusa eh. Naghahanap siya ng magandang signal. Pero kailangan ko munang i-connect ito dito sa modem. Dala-dala natin sa loob ng camper van. Pupunta man tayo, kunwari, from Nueva Vizcaya, pumunta tayo ng Benguet, at napunta tayo sa lugar na walang internet yung mga cellphone natin. Kakabit ko to, papatong ko lang sa taas ng camper van yung satellite dish, o ilagay natin sa open na area itong satellite dish, ay magkakaroon na tayo ng internet. Yan, wala akong internet. Yan ang pahirap sa akin dito. Ang ginagawa ko ay ako ay nag-hotspot lang. Kailangan ko kasi itong i-set up kapag inactivate na natin to sa Starlink na website. Yan, diyan ko muna siya ilalagay since na hindi naman magsistay palagi, at doon ko lang din ilalagay yung dish. Pag nandito ako sa Alitatap, diyan ang pwesto niya. Pero every time na babiyahe tayo, nasa loob to ng camper van. Satellite dish. Ay, tignan nyo yung dish oh. Kanina, nakaturo siya doon, di ba? Nakaganon siya. Ngayon nakahiga na siya. Kasi kusang gumagalaw-galaw yun eh. Kaya dapat daw ingatan ko talaga yung dish na yan. Mas fragile yan kesa dito sa modem. IT mode muna ako dito ha. At
At hindi naman ako techie person, inaabot ako ng halos 2 oras. Magawa lang to ng tama. Maraming salamat kay General na inassist niya ako na ma-figure out ko kung paano ko ma-ipi-place to ng maayos na walang obstruction. Kanina walang internet, ngayon may internet na malakas na. Pakita ko sa inyo kung saan ko nilagay. Aray ko, ang init. Yan. Ayun. Yung satellite dish nasa bubong ng Alitap-Tap Base Camp. Ayun siya. So, open dun. O, di sagap na sagap niya yung signal. Pero, ang problema ko dyan nga is kapag umulan ng malakas dito sa base camp, di okay lang yung ulan. Ang problema ko yung hangin. Siguro mamaya na lang. Dahil mula dito sa Solano, Nueva Vizcaya ay kailangan namin pumunta ng Bayombong dahil kikitain ko ang aking mga kaibigan. Nasa sari tayo ngayon. Overtakean ko to. Ito, mabilis to magpatakbo eh. Doris Jan, let's go! Tingnan lang, rough road na to. Banding moment, kasama ang aking mga kapatid, si LA Squad. Kumadya ka naman, bro! Na si Norris Jan at si Jawo. Alas 12 na ba? Oo, alas 2 na. Alas 2 na. Tingnan mo, tingnan mo. Off-road na to, bundok na to eh. Nandito rin si Bro Paolo at si Bro G para kasama rin sa banding. O di ba sa ano yun? Sa susunod yan. Parang flat. Parang bad boy. Parang flat. Ride together, die together. Ba't parang naklat tayo? No! Saan ba tayo pupunta na? Hindi tata to. Isang lala ng trip to. Kay- Ay no! Parang si Kambal pa yung nasarupan na. Pinagod nyo yung sarili nyo. Yan. Anong trip to? Uy, mahirap na pedal to eh. Kasi ako yung nasa Sus, di ka nga pedal eh. Gano'n pa kalayo ba to? May rampahan. Bisa mo! Uy, may palaka! Ay, hindi ka na. Pinagod mo yung Yan. sarili mo. Hindi ko may gusto niya. Mag-exercise ka kasi. Ang exercise kasi ginagawa yan, hindi tinititigan lang. Gusto mo pumayat? Puro hiling na lang? Mag-exercise ka, tiyan mo. Oh. Tiyan mo. Dahil hindi pa ako hinihingal, oh. Kasi di ka mo ipinal, no? Pera pa. 20, ilan? 10 years ago? Hindi ka bumapadya kasi! Mapadya eh. Okay, game. Ihulog kaya natin to. Ihulog natin to. Huwag. Pangarap pa tayo, bro. Siservisyo Tulong sa pa bahay. tayo. Punggaw na. Oy, oy! Ano gagawa mo bro dyan? Bangin nyo, no? Bangin nyo, no? Uy, maulog tayo. Bangin na to. Sulalim niyan. Trip natin. Malaking parte sila ng buhay ko. Sila yung mga una kong kasama noon nung tayo ay unang pumasok sa mundo ng motovlogging. Si Jawo, si Norris Jan, Paulo Busa, at Team Katagumpay. Marami na nabago sa mga buhay-buhay namin. May mga kanya-kanya na rin kami tinatahak sa buhay. Pero kahit na hindi man kami nagkikita-kita madalas, hindi na mawawala sa amin na kami ay magkakapatid na. Kinabukasan, pinatawag namin ang kaibigan naming si Along para magpakabit ng bracket ng Starlink. Medyo nag-aalala kasi ako kasi araw-araw dito umuulan at merong malakas na hangin. Baka tangayin.
As always, ganito ang ulan dito. Grabe. Pagkatapos ng ulan na to, malamig naman ang sisipa niyan pagkatapos niyan. Pero ang init kanina, normalizing abnormalities. At ayaw talagang tumigil ng ulan. Pero okay lang naman. Sige lang. Take natin yan na blessing, diba? Hanggang mamaya pa to. Pero i-take na lang natin itong vlog na to natin. Ito na lang yung update ko sa mga ilang araw ko na walang kaganapan. Putas ba? Ano? Ito yung update ng mga kaganapan na kung bakit wala akong upload ng mga nakaraang araw. At least andito na ulit tayo sa Nueva Vizcaya. Back to normal na tayo. May mga challenges dati dito sa base camp na dati nahihirapan tayo tulad na lang ng internet. Pero finally, meron na tayong internet dito. Makapagtrabaho ako ng maayos. At yun. Sana makapag-upload na tayo palagi. Diba? Kahit na busy, nadagdagan ang kabisihan ko sa buhay, yan, sisikapin ko pa rin na makapag-upload ng mga adventures natin, van life natin. Huwag kayong mag-alala kasi kahit na meron akong pinagkakabalahan ng ibang trabaho at meron pa tayong bagong pinupurso na negosyo, ay hindi na rin iiwan yung pag-van life na yan, pag-adventure at pag-vlog dito sa YouTube. First love natin ng pag-YouTube eh. So, panahon, hindi talaga titigil yan hanggang mamaya yan, hanggang sa dumilim, ganyan yan. Dito na lang muna ako magpapaalam. Magkita-kita tayo sa next vlog. Life is good dito sa Nueva Vizcaya. Kahit ganito yung panahon, magsipahinga na kayo at magkita tayo sa susunod na episode. Life is good tayo dito. Kahit yung abnormal ang panahon dito. At least panahon. Hindi ako.